What's up everyone? Welcome back into my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba magkaroon ng resort business. Alright, so bago tayo magsimula sa ating vlog, kung bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe to the notification bell para update po kayo sa ating mga bagong vlog na upload in the future. At the same time, pag na-reach po natin yung 100k subscriber, ay magpapag-giveaway po tayo after this year, 2025. Alright, balik na po tayo sa ating topic. Paano nga ba magkaroon ng sariling resort business? Alright, kung makita nyo po sa ating thumbnail o bago nyo i-click itong video na to, makita nyo yung picture doon na nasa resort ako. Okay, sa kanyan, I think sa Isabela. Okay, kami ay namasyal malapit sa bundok yan. So, masarap. Ako po, nature lover po ako. Yan, kaya ako po ay ini-enjoy ko pag yung ganun. Tapos nagpipray ako, meditate ako, okay, at nag-iisip ng idea. So, ito kwento. Okay, meron akong isang nakilala dati na nagkapit ng CCTV doon sa tita ko. Okay, meron siyang 4 wheels. Okay, nung sila po ay pumunta sa bahay nila tita ko, nung nagkapit sila ng CCTV, okay, ay nakita ko na naka-pick up, malaki yung kotse, everything, tapos parang may piso wifi business din. Tapos habang tumatagal, nung sila po ay kumikita na sa CCTV, successful na siya doon sa CCTV, siya po ay nag-expand. Okay, yun nga yung sasabi ko sa inyo, the more you expand, the more you expand. Okay, siya po ay nag-expand. Okay, bumili siya ng lupa, sigurado bumili siya, I think. Tapos nagpagawa siya ng resort, tapos meron ding parang hotel. Okay. Pero ang nangyari sa kanya, okay, napabayaan niya yung main business niya, yung CCTV business. Okay, hindi niya na masyadong minamarket, I think. Tapos naka-focus lang siya dun sa resort. Siyempre, pag hindi mo na ma-manage yung CCTV business mo, sigurado madaming nagnanakaw dyan sa CCTV. Tapos, madami kang hindi makita, hindi nagtrabaho yung mga empleyado mo. So, siya po ay nag-focus sa resort. Ngayon, pumayat po siya. Okay, at napabayaan niya. Ang pinopoint ko lang is focus lang kayo sa isang business, tapos magkaroon kayo ng system. Time will come, ituro ko sa inyo dito yung systems. Madaming systems yon para habang meron kayong bagong negosyo ay hindi nyo mapabayaan. Lesson learned sa kanya, okay, ang daming mga umutang sa kanya na kinukuha niya pero hindi niya makuha-kuha, ganun. Tapos, yun. So, palagi ko madali lang naman na magkaroon ng resort business basta yung existing business mo is kumita na, may system na, tapos pagawa ka. At the same time, dagdag bonus ko. Okay, as my observation, yung mga may resort business is, nakapag-loan sila sa bank. Okay? Medyo masakit kasi ang loan bank na yun eh. Kaya, for me, para sa akin, kung may kumikita naman yung main business is di na natin kailangan mag-loan. Kasi, pag nakita ng bangko na meron kang business, tapos meron kang resort, may hotel ka, syempre yung lupa, pwede mong i-collateral. Okay, baka kautang ka ulit, tapos gawa ka ulit ng business. So, sakit sa ulo. Okay, sabi nga dun sa Spider-Man na yung with great power comes great responsibility. Okay, so alalay lang tayo, pag-pray natin, i-balance natin. Okay, kapag tayo magpapagawa ng resort. Okay, tsaka seasonal lang din po kasi yung swimming pool or resort. Okay, kaya ipag-pray natin yan. Okay, madaming advantage, disadvantage, but eventually, marireveal din yan. Okay. So, yun lang yung aking insight. Okay, sana nagkaroon ng idea. Okay, at kung gusto niyo pong bumili sa aking libro, Negosyo Reality, okay, medyo mahal po ito, pero dito niyo malaman kung bakit mahal po itong libro na ito. At the same time, worth it po ito. Alright, salamat po sa suporta kapag bumili po kayo dahil tuloy-tuloy po yung ating pag-vlog if you buy our merch. Okay, so dito muna tayo, and kung gusto niyo pong bumili, click niyo po yung Facebook page, official link po namin yung description. Mag-message lang po kayo, tapos ipapadala po namin agad. Salamat po, and ingat po tayong lahat. God bless.